So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Labs once again. So for today's video mga kalabs, let's talk about online lending application. Yung walang katapusan at walang kamatayang online lending application. Pero bagong lahat, alam ko bago ka pa lang sa ating channel, napadaan ka lang. Please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify ka sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially kung may problema ka sa online lending application dahil sigurado dito mo lang malalaman lahat ng iyong katanungan about sa problema mo sa online lending application. So ano pa yung hinihintay mo? Please share this video at huwag kalimutang mag-subscribe. So simulan na natin. So mga kalapsa, napansin ko lang napakarami pa rin until now na stress, nadidepress, nagkaka-anxiety sa online lending application. So bakit? Ano ba yung dahilan? Hindi ba effective yung mga suggestion ng mga ilang vloggers dyan? Hindi ba effective yung mga tips? Hindi nyo ba ina-apply yung mga ideas para maka-move on, para ma-stress free sa mga online lending application? Ganito lang yan mga ka-lifestyle, yung walang ibang makakatulong sa inyo kundi yung family nyo. Then, walang iba rin makakatulong din sa inyo kundi yung sarili nyo. So, yun yung pinaka dapat nating itatak sa ating isipan mga ka-lifestyle. Wala nang iba kundi ikaw lang mismo, pati yung family mo. So, kung may problema ka sa online lending application, all you have to do mga ka-lifestyle is share nyo to sa family nyo. Okay? Alam ko kahit pa paano, makakatulong, malaki yung kanilang maitutulong sa'yo. And then, syempre, ikaw mismo yung magdadala kung paano mo i-handle yung stress para hindi ka mabaliw. Kasi hindi basta-basta talaga yung magiging kakaharapin mo pag nagka-problema ka sa online lending application. Kasi dati, naranasan ko na rin yan. Hindi, umabot na talaga sa point na hindi ko na talaga alam yung gagawin. Pero meron akong family, yun yung sinandalan ko, din yung sarili ko of course. Then bonus na lang yung mga vloggers dyan na pinapanood ko dati na nagbibigay talaga ng tips at super effective naman talaga. So alam ko naman na yung utang talaga is dapat talagang bayaran yan, pero meron talagang ibang instances na hindi natin kailangan magbayad. Kahit nga yung mga pulis, iba pang mga may katayuan sa gobyerno, kayang-kaya talaga nilang bayaran, pero pinipili po nilang hindi na lang bayaran kasi nga hinahara sila. Ikaw ba naman murahin agad, pagsisigawan, gaganahan ka pa bang magbayad? Diba? Hindi na. So yun yung mga ibang mga butas na nakita ko. That's why yung ibang mga may kakayahan talagang magbayad is hindi na nagpapatuloy kasi medyo tinamaan na sila, yung ego nila na medyo natamaan. That's why napag-isipan nila na hindi na lang magbayad. Meron din naman ibang mga, gaya nga ng mga recently video ko, meron ibang mga irresponsible, yun yung mga Ola farmers. So nangongolekta lang sila, naghahanap sila, nangongoleksyon sila bale ng mga online lending application. Utangan nila yan din, hindi nila babayaran. Yung mga inuutang nila, ginagamit nila sa pag-online sabong, casino, so whatsoever. Hindi ko na alam yung ibang mga activities nila pag nakaka-loan sila. So yun yung mga nakikita kong mga reason bakit napakaraming Ola farmers, no? So meron din iba na tapal system. So pero yun yung mga totoong biktima ng online lending application na kasi siguro wala pang pera, wala pa silang another source of income, then utang sila sa ibang Ola para itapal sa ibang Ola. So yun, naapektuhan talaga yung ibang mga online lending application na wala talagang kakayahang makapagbayad, na wala ng trabaho, namatayan, merong mga sakit. That's why yun yung mga dapat nating isipin, kasi marami talagang mga ibang vloggers yan sinasabi na yung mga Ola defenders, sinasabi nila na tinutolerate natin yung ibang mga biktima
na wag talaga pinupush daw natin na wag bayaran yung mga online lending application. Hindi kasi nila naiintindihan, mga ka-lifestyle, yun yung totoo. Hindi nila naiintindihan na yung iba talagang mga biktima ng online lending application is legit po talaga na nawalan ng trabaho, namatayan. So paano sila makaka-recover, no? Ano yung ibabayad nila? So yun yung mga naisip kong mga ways kung bakit maraming mga online lending application victims ang hindi na talaga nakapagbayad. Meron nga lang kasi, that's why nagkagulo-gulo na, kasi meron talaga mga OLA farmers na nangungutang lang tapos isusugal. Yun yung mga negative feedback about sa mga OLA farmers. Ganun pa man, mga ka-lifestyle, itong channel natin is consider naman to para to dun talaga sa mga nabiktima ng online lending application. Nagsasuggest kung ano yung mga dapat gawin, pero hindi nagre-recommend na hindi bayaran or stop na yung kanilang payment sa online lending application. Kung kaya namang bayaran, not today, another day, basta kung kaya nyo, kung mayroon na kayong kakayahang makapagbayad, pwede nyo namang bayaran. Pero mga ka-lifestyle, pag hindi nyo nagustuhan, tapos sobrang laki na ng interest, hindi nyo na nahahabol yung interest, nasa sa inyo pa rin yan kung babayaran nyo. Okay? Pero pag hindi naman kayo nakapagbayad, syempre dapat alam nyo yung mga consequences na kakaharapin nyo. Like haharasin kayo, pagbabantaan kayo, at kung ano-ano pang mga strategy ng mga online lending application ang gagamitin nila para, yun na nga, para makontak kayo. Titirahin nila lahat ng mga contacts nyo, lahat ng mga katrabaho nyo, as long as yung phone na ginamit mo, nandun lahat mga contacts, makukuha talaga nila yan. Makukuha talaga nila yan 100%. So, dapat alam mo yung mga dapat mong gagawin pag ganun, di ba? So, anyways, lahat naman po talaga ng problema is may solution. So, kung tinawagan yung katrabaho mo, explain mo lang, ganun lang ka-basic. Then, honestly speaking, mga lifestyle, yung mga online lending application, nauubusan din yan ng numbers. So, black lang ng black, mauubusan din yan. And then, mapapagod din yan, mga ka-lifestyle, okay? So, once again, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mataranta, huwag kayong matakot, relax lang kayo. Marami tayo. Ako nga, naka-recover na ako. So, marami pang iba naka-recover. So, yun lang, maintain lang po natin yung maintain lang natin yung mental health natin para hindi maapektuhan. So, yun lang mga ka-lifestyle, peace.